ibinigay na address para i-drop off. At malakas kung sinabi magandang umaga. Nang marinig niyang dumating ng maaga ang kanyang delivery, nagmadali siyang lumabas ng pintuan at sumigaw. Sandali na binuksan niyang pinto para kunin ang delivery. At doon ko nakita ang kagandahang ito, kaya kusang loob at palihim akong nagsalita ng mas mabagal. Magandang umaga, sabi ko, at tinanong ko kung nasa tamang address ako para mabigyan ng buong pagkakataon ng aking mga mata na humanga sa kanya. Ngunit napansin niya na nakatingin ako sa kanya, kaya sinabi ko magandang panahon. Ngumiti siya at sinabi, oh, magandang panahon. Nakita ko siyang nakasuot ng mahabang maong at maliit na top, pero ang napansin ko ay ang kanyang salamin na lalong nagpagandang cute sa kanyang maliit na pangangatawan. Pero perpekto ang mukha niya, talagang hindi mo matanggihan. Pagkasara niya ng pinto, nagmadali akong bumalik sa kotse ko. Hindi ako makapaniwala na nahulog ako sa isang estranghero na hindi ko nga kilala. Pero alam ko sa kaibuturan ng kaluluwa ko na siya ay may perpektong pangalan. Sa tuwing dumaraan ako sa bahay niya, inaasahan kong masilayan ko siya kahit saglit lang, dahil natatakot akong makalimutan ko ang mukha niya. Dahil doon nabuo ang bitak sa pader ko ng pagkadismaya, at dalamati ng mga nawalang pag-ibig at paghiwalay. Kaya umaasa akong makita ko siyang muli sa isang araw na hindi magtatagal.